So magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay isa sa mga paksang napakahalaga na dapat nating matutunan. At ito ang intersectionalidad. So ano nga ba ang ibig sabihin ng intersectionalidad? So ang intersectionalidad, ito ay isang konsepto na kung saan ay pinagsama-sama ang mga iba't ibang identidad ng tao, katulad na lamang ng lahi, kasarian, relihiyon, antas ng pamumuhay, edad, at sexuality na nakakaapekto sa isang tao. Ipinapakita lang nito na hindi lamang dapat natin hinuhusgahan ang isang tao batay lamang sa isang identidad, kundi nakadepende ito sa iba't ibang mga salik na nakakaapekto sa kanya. So bibigyan ko kayo ng halimbawa, katulad na lamang ng may isang babae na may kapansanan. So isa na yon. Tapos yung babae na yon ay mahirap. So dalawa na. So yung mga salik na yun ay nakakaapekto sa kanya kung paano siya tratuhin bilang isang tao sa lipunan. So sa madaling salita, ang mga salik o ang mga identidad o mga aspeto ng isang tao ay magkaugnay sa isa't isa, at dahil dito ay nakadepende dito kung paano siya tratuhin sa isang lipunan. So ngayon na malino na sa atin kung ano ang ibig ng intersectionalidad, ay tutungo naman tayo sa mga sangay ng intersectionalidad. So una dito ay ang kasarian, gender identity or gender expression. Pag sinabi nating gender o kasarian, ito ay tumutukoy sa kung ano ang kasarian ng isang tao. So pwedeng mapababae, mapalalaki, bisexual, transgender, or non-binary. Pag sinasabi naman nating gender identity, tumutukoy ito sa kung paano ipresenta o ipakilala ng isang tao ang kanyang sarili sa lipunan. So pwedeng bisexual siya, non-binary, trans woman, o bakla. Iba nga ang ibig sabihin ng sexual orientation sa gender identity. Kasi pag sinabi natin gender identity is kung paano ipresenta o pinakilala ng isang tao ang kanyang sarili sa lipunan, habang naman ang sexual orientation is kung ano ang romantiko o sexual na attraction ng isang tao. Yun. So sa sunod naman ay biological sex, na kung saan ito ay tumutukoy sa kung ano talaga ang kasarian. So dalawa lang ito, mapababae o lalaki. Sa susunod naman ay ang relihiyon. So dito naman sa relihiyon ay marami tayong sangay na relihiyon. So may Katoliko, may Seventh-day Adventist, may Jehovah's Witness, may Iglesia ni Cristo, Muslim, Buddhism, at iba pa. Next is, dito naman tayo sa antas ng pamumuhay. So dito naman sa antas ng pamumuhay ay may tatlo tayo. Ito ay yung high level o mayayaman, low level or yung mga mahihirap, at yung average level naman ay yung mga katamtaman lamang. So para sa akin, ang intersectionalidad ay napaka mahalaga. Bagamat dahil sa intersectionalidad ay lubos nating nauunawaan kung ano talaga ang kalagayan ng isang tao, at hindi dapat natin husgahan sila batay lamang sa kung ano ang nakikita natin sa dalawang mata. Bagkus ay dapat nating husgahan ang isang tao sa kanyang pangkalahatan na identidad. So yun lang po, at salamat.